Panginoon at meron po tayong maayos, magandang panahon. Amen? Kaya wala pong dahilan na hindi tayo makarating sa Sunday evening. Amen? Kasi pagdating ng Sunday evening, marami na tayong dahilan. Amen? Baka maulan. Ano pang mga dahilan? Ba't di na makarating ng Sunday evening? Kasi may pasok bukas. Paano kung dineclare ulit na may pasok? Wow daw, wow. Hindi advantage sa ka-attend ka ng Sunday evening. Ano po? Ano yung mga dapat gawin para maka-attend ka ng Sunday evening? Amen? Number 1, mag-stay in ka na. Magbaon ka na ng tanghalian. Kaya nang ginawa ng iba kanina, amen? Nagdala na sila ng kanya-kanyang baon. Kanya-kanyang dalang kanin. At sabi natin, marami namang dahon dito, mga damo. Pwedeng ilaga. Pangalawa, para maka-attend ka ng Sunday evening, ay huwag ka na masyadong matulog sa hapon. Nap-nap lang, amen? Isang danger kasi pagka napasarap yung, lalo na pagka nasa higaan ka na, iba naka-aircon pa, yan, gising yan, Monday na. Amen? Ayun, yun yung mga tips para maka-attend ka ng Sunday evening. Ano pa mga tips? Maka-attend ka ng Sunday evening. Meron pa kayong, si Prince gumala daw. Papuntang church. Yan. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Naalala ko po dati, kami po ay from Caloocan to Manila. Yung aming church ay sa Manila, kami po ay nakatira sa Caloocan. At bilang lang po siguro sa daliri na hindi kami naka-attend ng Sunday evening. Opo. Is either kami ay stay in or babalik sa hapon. Naalala ko lang po ilang times lang na hindi kami naka-attend ng Sunday evening. Siguro may sakit o bagyo. Pero every Sunday, every Sunday ang service pa noon magi-start ng 7 p.m. ng gabi. Yung evening service matatapos ng mga alas 10. Doon po yan sa Malate. Ayan, alala siguro ni Ate Yulaine yan. Kasama po sa Malate, no? Tapos, minsan, hindi na po namin naabutan yung LRT kasi hanggang alas 9. Yun. Kasi ang LRT from Vito Cruz to Monumento, siguro mga 15 minutes. Pero pa nag-jeep na, naabutan kami ng sarado na LRT, mga 1 oras na po. Amen? Pero yan po ay sabi nga, pag malapit ang puso mo sa Panginoon, kahit anong layo yan ng simbahan, makakarating ka. Amen? Amen. Pero kahit isang hakbang na lang, simbahan na, pero pag malayong puso mo, malayo ang simbahan sa'yo. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Dito po tayo ngayong gabi. Amen? Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay magbasa na po ng salita ng Diyos. Amen. Very familiar ating pag-uusapan ngayon. Sa 1 Kings chapter 19 po tayo. Meron pa po tayong mahihimay dito na salita ng Diyos. Kung kayo po umaten ng daily walk, meron pa po tayong mahihimay. Pero medyo may konting review po tayo sa ating napag-aralan po sa nakaraan. Amen. Let's read verse number 1 up to verse number 13. Verse 1 up to verse number 13. Say aloud, amen, kung nakita nyo na po. Amen. Magkaroon po tayo ng responsive reading. I read verse 1, kayo po verse 2, hanggang makarating po tayo sa verse number 13. Aside po sa verse number 1, 1 Kings chapter 19. Wala pong 90 dyan, 19. Yan, 1-9. Amen. Verse number 1, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword.
and more also, if I make not thy life as the life of one of them. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and he left his servant there. Take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. He looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and cruse of water at his head. And he did and drink, and laid it on. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. And he came thither unto a cave, and lodged there. Behold, the word of the Lord came unto him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? And thrown down the altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in earthquake. And it was so, sabay-sabay tayo sa verse number 13. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and stood in the entering, and behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah? So, nais ko lang pong dalhin po sa inyo yung mensahe ngayong gabi sa verse number 9, and he came thither unto a cave, and lodged there. Amen? He came thither unto a cave, and lodged there. So, ang title po ng ating mensahe po ngayong gabi is, Get Out in the Cave. Amen? Get out in the cave. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Dinala niyo po kami sa lugar na ito upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita, makapanambahan po sa inyo, upang kami po ay lumakas espiritual, upang kami po ay maging matibay sa pananampalataya. Tunay nga po, may kalaban kami ang dyablo, nais kami pabagsakin, pahinain. Kaya kailangan po na meron kaming simbahan na kinabibilangan upang kami po ay palakasin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa gabing ito. I-bless niyo po ang pangaral ng inyong salita. Holy Spirit, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po ako ng mga mensahe na galing po sa inyo, at magpadala po kayo ng revival mula sa langit, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makupo na po tayo at kilala naman po natin si Elijah. Amen. Prophet Elijah ay ginamit po siya ng Panginoon because at marami na po mga hari sa Judah, hari sa Israel, na hindi na po kumikilala sa Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos po ay nagpadala ng prophet, at pinadala ng Panginoon ay si Elijah. Amen? At may kita po natin yung kanyang panawagan, si Elijah, no? Ginamit siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon, at dumating po ang famine, 3 taong hindi umulan. Amen? Pero siya ay iningatan ng Diyos, pinrovide ng Diyos yung kanyang pangangailangan from the water brook. Amen? Dinala siya ng Panginoon sa water brook para siya ay makainom ng tubig. And after the water brook, ay siya po ay pinadalhan ng Diyos ng wild birds. Isang raven na may dalang meat and bread. No? The first
hamburger, meat and bread. Dala-dala ng raven, the wild birds, no? Ang raven ay kumakain ng mga patay. Pero yun ang ginamit ng Diyos. Amen? Para dalhan ng pagkain si Elijah. Amen? Pero hindi rin po tumagal, yung water brook ay natuyo, yung wild birds ay hindi na nagdadala ng pagkain. Amen? Kasi minsan, umaasa na lang tayo sa mga taong tumutulong sa atin. Amen? Minsan, umaasa na po tayo sa trabaho natin. Umaasa ka na lang sa iyong boss. Amen? Pero nais ng Panginoon na hindi tayo aasa sa trabaho natin. Isang araw, mauubos yan. Isang araw, mawawala yan. Kaya tinuruan po si Elijah na hindi lang magtiwala sa water brook, hindi lang po magtiwala doon sa wild birds, ngunit magtiwala siya sa provision ng Diyos. Kaya ginamit ng Panginoon yung widow woman. Na itong widow woman na ito ay hindi naman po siya mayaman, hindi naman po siya maraming pera, pero ginamit ng Panginoon to provide the needs of the man of God. Amen? Kaya pinakita ng Diyos kay Elijah na ang Diyos ay tunay, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mabuti. Amen? At hindi lang po pinakita ng Diyos yung kanyang kabutihan, kanyang kapangyarihan, doon po sa kanyang mga pangangailangan, ngunit pinakita ng Diyos na ang Panginoon, He is also a victorious God. Amen? Maalala po natin, no, na si King Ahab, no po, at nakapag-asawa siya na si Jezebel. Na si Jezebel po ay meron siyang mga prophets of Baal. Amen? Amen. At ang ginawa ni Jezebel, no po, ito yung mga prophets na kung saan yung kanilang ginamit upang sumamba sila kay Baal. Amen. Ngunit pinakita ng Diyos kay Ahab at kay Jezebel na si Elijah ay may tunay na Diyos. Kaya nagkaroon po ng challenge. No? Hinamon ni Elijah ang mga prophets of Baal. Doon tayo magkita sa Mount Carmel. Amen? At patunayan natin kung sino ang mayroong tunay na Diyos. Amen? At ito ang gagawin natin. No? Maglalagay tayo ng altar. Maglalagay tayo ng handog. Amen? At kung sino man ang magpapadala ng apoy mula sa langit, siya ang may tunay na Diyos. Amen? 450 prophets of Baal. Amen? So nauna sila. Nanalangin sila. Tumawag sila kay Baal. Lumuhod sila. Pero walang nangyari. Umabot ang tanghali, wala pa rin nangyari. Sabi ni Elijah, baka tulog ang Diyos nyo. Baka yung Diyos nyo ay namamasyal. Lakasan nyo pa. So nangyari, nagtatatalon na sila doon, naggagapang na sila doon, gulong-gulong na sila doon. Hanggang umabot ng gabi, wala pa rin nangyari. Amen? Anong ginawa ni Elijah? Sige, ako na. Patutunayan ko na ang Diyos na aking sinasamba ay totoo. Kaya sabi ni Elijah, buhusan ng tubig ang altar. Binuhusan ng tubig. Sabi ni Elijah, sige pa, buhusan nyo pa. Pangalawa, hanggang halos magbaha doon sa altar. At si Elijah po ay nanalangin sa Panginoon. Amen? He prayed earnestly. At ang Diyos ay nagpadala ng apoy mula sa langit, and the sacrifice consumed by fire. Amen? And marami po ang naniwala, marami pong nanampalataya sa Diyos ni Elijah. Amen? Nagkaroon ng victory. Nagkaroon ng victory ang buhay ni Elijah. Na-overcome niya yung mga fears sa kanyang buhay. Amen? Nakakatakot po yun, yung kanyang ginawa. Amen? 450 versus isang prophet. Pero hindi siya natakot. He overcome his fear. He overcome his failure. Na-overcome niya yung kanyang pagod, faint. He trusts the Lord. He claimed the victory in his life.
At ganun din po tayo mga kapatid bilang isang mananampalataya para maabot po natin yung tagumpay sa ating buhay. Kailangan tayo magtiwala sa Panginoon. He never stopped praying to God until the fire came down from heaven. He never stopped praying to God until the rain came down from heaven. Amen. Thank God sa kapangyarihan ng panalangin. Amen. Sabi natin, pastor, itong ating bahay-sambahan ay resulta ng panalangin ng bawat isa. Amen? This building, this house of God, amen, built by prayer. Amen? Nagsimula lang po ito sa isang butas ng mga adult men. Adult fellowship. Adult men, men fellowship ba yun? Men fellowship. Kasama yung people? Men fellowship. At sabi nila, drawing, sabi ng mga men, butasan na natin. Walang gamit, walang pala, ano pa, kinamay. Yung makita yung video, kinamay po ang butas na to. Amen? At ang gamit na tools, yung pang-garden, pampaso. Yun po, yung pang-kalkal namin doon. Amen? And sumunod po nun, sinundan na po natin ng panalangin. Amen? Kaya, may kita po natin ang kapangyarihan ng panalangin. This building built by prayer. Amen? Bakit ka answered prayer? Because yan ay bunga ng panalangin. Bakit nadala mo yung pamilya mo sa church? Yung matagal mo na pinipipray na miyembro ng pamilya, nakatin na sa church? Because yan ay bunga ng panalangin. Bakit kayo gumaling sa iyong karamdaman? Amen? Halos nanghihina ka na at parang ayaw mo nang mabuhay, pero buhay ka pa rin ngayon. Because merong mga taong nagtiyaga, manalangin, dahil manalangin para sa iyo. Kaya ka answered prayer ngayon. Because somebody kneel down and pray for you. Ganon din po si Elijah. Bakit sila nakatamo ng victory? The fire came down from heaven at ang Diyos ay nagpadala ng ulan because of the prayer of the man of God. Amen. Kaya bawat victory sa buhay natin, bawat success sa ating buhay, ay bunga yan ng panalangin. Amen. Pero after the victory, may kita po natin, imbis na si Elijah po ay magsaya, imbis na si Elijah po ay mag-celebrate, Elijah became discouraged. Amen? Amen. Na-discouraged si Elijah. Nakita po natin in chapter 19, verse number 1, and Ahab told Jezebel all Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Pinagbantaan ni Jezebel si Elijah. Amen? Nung mabalitaan ni Jezebel na pinatay lahat ng mga prophets sa Baal, sabi ni Jezebel, gaganti ako. Kung anong ginawa mo sa mga prophets sa Baal, yan din ang gagawin ko sa iyo. So, pinagbantaan po ang buhay ni Elijah. Amen? Meron siyang death threat from Jezebel. No, imagine niyo po, hindi siya natakot sa 450 prophets. Amen? Pero natakot siya ngayon sa iisang Jezebel. Amen? No? Noong una, ang tapang-tapang niya, noong unang-una, excited siya. Amen? Pero merong isang bagay na discourage siya, na-open lang siya, hindi na siya nagpatuloy. Amen? Discourage si Elijah. Amen? Kaya nga ang buhay natin, hindi laging victorious, hindi laging masaya. Meron times na tayo dumadaan sa discouragement. Bakit po merong diablo? Satan wants to discourage us to do something for the Lord. Amen? Meron siyang threat from Jezebel. Amen? Gusto siyang patayin ni Jezebel.
Ganon din po si Satan, may threat siya sa ating buhay. Gusto niyang patayin yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? At ang ginawa ni Elijah, siya po ay nagtungo sa lugar ng wilderness. In verse number 4, but he himself went a day journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. Amen? Amen. Siya'y discouraged, siya'y umupo sa juniper tree. At ang sabi niya doon sa juniper, abang siya nandoon sa juniper tree, he requested himself that he might die. No, gusto ko nang mamatay, Panginoon. Kunin mo na yung buhay ko, Panginoon. Amen? Minsan, pag tayo discouraged, kapag tayo nanghihina, amen, parang gusto mo nang umuwi sa langit. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa time. Amen? Amen. Parang discouraged si Elijah, siya ay wala ng lakas. But, verse 5, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, an angel touched him. Amen? Salamat po na ang Diyos ay concerned kay Elijah. The angel of the Lord touched him. Amen? Maaring si Elijah, wala na nag-encourage sa kanya, siya lang nag-iisa. But the angel of the Lord touched him. May mga times sa buhay natin na wala na tayong makuwang encouragement sa iba. Amen? Pero meron pang Diyos na merong concern sa atin. Alam niya yung nasa puso mo. Alam niya yung kabigatan mo ngayon. Amen? Kaya anong ginawa ng Diyos? Bagamat siya ay may death threat kay Jezebel, anong ginawa ng Diyos sa kanya? God treat him. Yun. Tinirit siya ng Diyos. Di ba yan ang gusto natin minsan? No? Pag birthday mo, merong birthday treat. Amen? Salamat, tinirit siya ng Diyos. Meron siyang threat from Jezebel. May banta siya kay Jezebel. Pero kahit siya may banta kay Jezebel, merong treat ang Diyos sa kanya. Na habang natutulog siya, sabi ng Bible, the angel touched him and said unto him, ano sabi niya? Ito yung paborito ng iba. Arise and eat. Ano ibig sabihin ng arise and eat? Oo. Kanin. Kainin mo yung kanin. Ano ibig sabihin ng arise and eat? Arise and eat. Kaya kanina yung iba nagdala na ng rice. Amen? Para rice all you can sila. Amen? Sabi ng angel, arise and eat. Bangon ka, Elijah. Amen? Minsan discouraged ka na. Pagod ka sa trabaho, pagod ka, pagdating mo sa bahay, pagod ka pa din kasi yung mga anak mo hindi nagugas ng pinggan, hindi naglinis. Amen? Buti na lang pagbukas mo ng mesa, mayroong masarap na ulam. Kasi nag-birthday yung kapitbahay. At sabi ng Panginoon sa'yo, arise and eat. Nakalimutan mo na yung kasama mo sa bahay hindi nagugas. Nakalimutan mo na yung anak mong hindi naglinis. Amen? At napasarap ang kain mo. Amen? At after kain mo, ang sarap matulog. Amen? Sabi dito, nung kumain si Elijah, verse 6, and he looked, amen, and he looked, and behold, there was a cake baken on the coals. Amen? Pinagluto siya ng Diyos. Amen? Amen? Parang pagod na si Elijah, nanghihina na si Elijah. Amen? Discouraged si Elijah, pero salamat pagising niya. Mayroong nakahandang pagkain. Sana sa mga anak, ginagawa niyo yan. Amen? Pagod si nanay, pagod si tatay, galit si tatay, galit si nanay. Pagising nila, may nakahandang
Pinaglutuan niyo sila ng adobo. Amen? Amen. At sabi ng Bible, and he did eat and drink. Amen? At sabi dito, and laid him down again. Amen? Ang sarap matulog. Ang sarap ng pagkain. Amen? Oh, parang pag Sunday ng tanghali. Amen? Ang sarap ng kainan dito, pero parang sarap, no? Matulog. Ya kahit sa ang pwesto dito, kahit nasa damo, tulog. Kahit na semento, tulog. Masarap ang kain. Amen? Verse number 7. Verse number 7, and the angel of the Lord came again the second time. Salamat, meron pang pangalawa. Amen? May second batch. Amen? Ang sabi, and the angel of the Lord came second time and said, ano sabi? Arise and eat, because the journey is too great for thee. Tinirit siya ng Panginoon. At nung kumain si Elijah, ano sabi sa verse number 8. Basahin po natin, verse number 8. Ready, go. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto the Horeb, the mount of God. Muling na-refresh si Elijah. Amen? Minsan, pag discourage tayo, ang kailangan mo lang pala ay pagkain. Amen? Kailangan mo lang pala magmang inasal. Amen? Amen? Ma-refresh ka ulit. Ibig sabihin po niyan, pag ikay discouraged, kailangan mo lang ng salita ng Diyos. Kailangan mo lang kumain ng salita ng Diyos. Kaya lalo ka nang hina kasi lagi mong tinatanggihan ang salita ng Diyos. Matthew 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Amen? Para ma-refresh ka ulit, kain ka ulit ng salita ng Diyos. Mare-restore muli ang iyong lakas. Amen? Kaya nung kinain ni Elijah, sabi dito, and went in the strength of that meat. Muli siyang lumakas. Amen? Na-restore ang kanyang lakas at sabi ng Bible, 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Siya'y nagtungo doon sa bundok ng Diyos. He restart again. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, kahit tayo mayroong threat sa buhay, may threat ka sa trabaho na sinabi sa'yo na malapit nang magsara ang kumpanya. Amen? Sinabi sa trabaho na isa ka sa mga tatanggalin, may threat sa iyong trabaho, may threat sa iyong school. Nanganganib ang iyong isang subject. No? Pero, may treat ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya kahit po tayo minsan nangihina, kahit tayo discouraged, nagpapadala ang Panginoon ng treat sa atin. Dumadaan tayo sa discouragement, ngunit ang Diyos ay nagpapadala ng encouragement sa atin. Amen? Amen? Dumaan kami din sa may problema nakaraan. Amen? Nung nagpa-test si Giselle ng kanyang urinalysis at lumabas sa kanyang result is too many. Hindi mabilang yung infection. Amen? At bumunta agad kami sa hospital, sa Olaying Inn at sabi ng doktor, emergency na ito. Kailangan na itong ma-confine. Amen? Pero sabi ko, huwag tayong magpanik. Prayer meeting po, mag-prayer meeting muna tayo. Kasi sabi ng doktor, kailangan na yang i-confine at ito yung mga hospital na ako'y affiliated. Amen? At ang mga binanggit niyang hospital ay mga private. Sabi ko, magkano naman po ang gagastusin? At ilang araw siyang i-confine? Mga 1 to 2 days lang naman. Pero inyong mga abutin ng inyong bill ay mga 35 to 40,000. Amen? Hindi pa siya nanganak ay kailangan na ng 35,000. Amen? Pero salamat dahil sa panalangin ng mga kapatiran. Amen? No? At after service, pumunta kami sa ONI, sa ospital ng Imus.
At ang sabi, i-test ulit natin yung kanyang urinalysis. Pagka mataas pa rin yan, kailangan nang i-confine, i-admit. But praise God. Amen? Pagkalabas ng result, may lumabas ng number. Amen? Amen. Minsan parang tayo discouraged na. Parang tayo nanghihina na. Pero tandaan natin, ang Diyos ay kumikilos. Kaya ang blessing ng Panginoon, hindi lang yung makatanggap ka ng maraming pera, magatanggap ka ng bagong material na bagay. Isa sa mga blessing ng Panginoon ay ilalayo ka, iiwas ka sa malaking gastos. Kasi ang blessing na inahanap natin, yung may maraming darating sa GCash mo, maraming from Palawan, Cebuana, from Shopee, Lalamove, na may nagbayad ng iba. Yan ang mga blessing na natin eh. Pero din nakikita, may mga blessing na ginagawa ang Diyos. Amen? Iniiwas ka sa malaking gastos. From 35 to 40,000, nung kami ay lumabas doon sa ONI, ay 190 pesos. 190 pesos. Amen? No? Yan ang pagkilos ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya wag nating maliitin na yung iyong mga prayer requests ay nasa prayer list natin. Wag nating maliitin na mag-request ng prayer sa church. Magbigay ng prayer request sa ating pastor. May ginagawa ang Diyos dyan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon kay Elijah, go to the mount of God and do something for the Lord. Amen. Ganun po sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kang magstay dyan sa juniper tree. Maring nasa juniper tree ka ngayon, maring discouraged ka ngayon, pero nais ng Panginoon na hindi ka magstay dyan. Take a rest. But don't quit. Amen? Don't quit. Pahinga ka muna. Amen? Pero ikaw ay magpatuloy. Amen? But in verse number 9, anong nangyari po mga kapatid? Pinapapunta siya ng Panginoon sa Mount of God at merong naisipagawa ang Diyos sa kanya. But verse 9, sabi sa verse 9, basahin po natin verse 9, and he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him and said unto him, what doest thou here, Elijah? Pinapapunta siya sa Mount of God, but he came thither. Pag sinabing he came thither, meron siyang ibang direksyon. Amen? Pumasok siya sa cave. Amen? Amen? Iniwasan niya yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Amen? No? Sino dito ang nakapasok na sa cave? Sa kuweba? Sino na? Meron na ba nakapasok? Sa Imbornal, siguro iba nakapasok na. Amen? Amen? Pero sa cave, no? Naranasan ko pumasok sa cave. No? Sa Tanay, Rizal. May cave doon. At pag pumasok ka sa cave, pag wala kang dalang flashlight, madilim. Amen? Pag wala kang kasamang tour guide, maliligaw ka. Amen? Kasi sa daming daan, hindi mo alam kung saan ang labasan. Amen? Madilim. Wala kang makikitang mga anumang mga bagay. Ang makikita mo doon ay mga insekto. Makikita niya doon ay mga paniki. Amen? Pag tayo po ay nasa cave, tandaan po natin, yan ay madilim. Pag tayo po nasa cave, magpapakita na wala tayong makitang vision. Amen? Maaring tayo ngayon ay nasa isang cave at nagtatago tayo sa panawagan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kapag tayo po'y nasa cave, wala tayong vision sa gawain ng Diyos. Wala kang vision. Marami kang vision, pero wala kang vision sa Panginoon.
Kasi nasa cave ka, wala kang makita, madilim. Amen? Kapag ikaw ay nasa cave, wala kang vocation. Wala kang future. Pag ikaw ay nasa cave, wala kang makikitang mga bagay na mayroong value. Amen? At doon po nagtungo si Elijah. Maaring tayo rin po ngayong gabing ito, tayo ay nagtatago sa isang cave at tayo nagtatago sa panawagan ng Diyos. Merong nais ipagawa ang Diyos sa iyo, merong purpose ang Diyos sa iyo na nais kang gamitin ng Panginoon, pero hanggang ngayon nagtatago ka sa isang cave. Kagaya ni Elijah, may pinapagawa ang Diyos sa kanya, pero siya ay nagtago sa cave. Maring yung cave na yan, number 1, you are hiding in the cave of sin. Nanatili ka, nagtatago sa cave of sin. Amen? Amen. Are you there? Amen? Tandaan po natin, sin can separate us from God. Kaya nga sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga po tayo nahiwalay sa Diyos because of our sin. But praise God, na magitan ng Panginoong Kristo, no, siya'y namatay sa krus, siya'y muling nabuhay para tayo'y muling maibalik sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, maaring tayo po ngayon ay nakatago tayo sa cave of sin. Kaya hindi tayo magamit ng Diyos. Kaya wala tayong vision sa Panginoon. Wala tayong vocation sa Panginoon. Wala tayong ginagawang mga bagay na merong value sa Panginoon. Amen? Baka hanggang ngayon, Kristiyano ka na, ay ikaw pa rin ay umiinom ng alak. Kristiyano ka na, ikaw ay naninigarilyo pa rin. Kristiyano ka na, ikaw pa rin ay tumataya sa sugalan. Amen? You are hiding in the cave of sin. Amen? Kapag tayo'y nasa loob ng cave of sin, mga kapatid, sin can lose our joy for the Lord. Naranasan po yan ni David. Nung siya po ay pumasok sa cave of sin, mga kapatid, sa Psalms chapter 51, amen? Nawala yung kanyang joy sa paglilingkod sa Panginoon. Nawala yung kanyang fellowship sa Panginoon. Kaya sabi sa Psalms 51 verse 12, restore unto me the joy of my salvation. Kaya kung ikay Kristiyano, you are hiding and living in the cave of sin. Iyan yung dahilan bakit wala kang vision sa Panginoon. Iyan yung dahilan bakit wala kang vocation sa Panginoon. Iyan ang dahilan bakit hindi tayo ginagamit ng Diyos. Maybe you are in the cave of sin. Maring hindi nakikita yan ng magulang mo. Maring hindi yan nakikita ng mga kapatiran. But deep inside in your heart, you are in the cave of sin. Amen. Amen. Kaya unti-unti ka nang humihiwalay sa simbahan. Unti-unti ka nang nawawala yung iyong prayer. Nawawala na iyong participation sa gawain ng Diyos. Amen? Dahil nasa ibang lugar ka. Nasa cave of sin ka. Amen? Mari nag-enjoy ka sa cave of sin. Amen. Number 2, maybe you are hiding and living in the cave of selfishness. Ano po sabi sa verse number 10? Verse number 10, and Elijah, and he said, I have been very jealous for the Lord of hosts, of the Lord God of hosts, for the children of Israel forsaken thy covenant, and thrown down thine altars, and slain the prophets with the sword. Ano sabi niya po? And even I only am left. Amen? Ang nakikita na lang niya yung kanyang sarili. Amen? Amen. Alam niyo po ba, tayo minsan nasa cave of selfishness kapag lagi na lang natin nakikita yung ating sarili. Amen. Panginoon, ako na lang po nag-iisa ditong prophet. Amen. Maraming sinasabi mo, Panginoon, ako na lang po ang Kristiyano sa aming pamilya. Ako na lang po yung nagsisimba, Panginoon.
Amen. We are looking for ourselves. You are looking for our limitation. Amen. Tandaan po natin, don't focus on ourselves. There is somebody waiting for you to share with them the gospel. Sabi ng Panginoon kay Elijah, Elijah, bakit ka nandyan sa loob ng cave? Gagamitin kita at maraming makakilala sa Panginoon. But Elijah become selfish. Dito na ako sa cave. Panginoon, tumawag ka na ng ibang mga soul winner. Panginoon, iiwanan ko na yung aking ministry. Tumawag ka ng bagong papalit sa akin. Amen? No? Pwede kang gamitin ng Panginoon in soul winning. Pwede kang gamitin ng Panginoon ng isang taong makakilala sa Panginoon. Amen? Mababago ang buhay at siya ay gagamitin ng Diyos. Amen? Amen? Thank God, meron tayong tagapagligtas na hindi naging selfish. Amen? Salamat na meron tayong tagapagligtas. Ang sabi sa John chapter 6 verse 38 to 40, iniwan niya ang langit. Iniwan niya yung mga anghel sa langit. Amen? Sabi sa Philippians chapter number 2, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at siya'y nagkatawang tao para lang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya naging selfish para tayo ay maligtas. Bakit nung tayo naligtas na, ay tayo'y naging selfish na? Amen? Amen. Hindi natin kayang iwan yung mga bagay. Ang Panginoon, iniwan niya yung kanyang trono ng langit. Iniwan niya yung masayang worship ng mga anghel sa langit. Iniwan niya yung kanyang trono, iniwan niya yung kanyang tahanan doon sa langit at namuhay nagkatawang tao para tayo iligtas. Pero tayo minsan, parang hirap iwan ng ating bahay. Amen? Kasi may iwan yung alaga mong aso. Amen? May nakatago kang kayamanan sa loob ng iyong bahay. Baka manakaw. Don't be selfish. Hindi maiwan yung bahay mo to worship the Lord. Praise God, nandito ka ngayon. Amen? Amen? Don't be selfish and stay in the cave, doing nothing for the Lord. Thank God sa mga taong ginamit ng Diyos, dalhin ka sa Panginoon. Hindi sila naging selfish. Dinisciple ka nila, binible study ka nila, binigyan ka nila ng oras, ipinanalangin ka nila, dinala ka nila sa simbahan, at ngayon nandito ka, nag-enjoy ka sa gawain ng Panginoon, pero bakit hindi ka gamitin ng Diyos para din sa iba? Thank God na meron tayong pastor na hindi rin po selfish sa gawain ng Panginoon. Amen? There are times na para sa kanyang pangangailangan, pero binibigay niya pa para sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Souls are crying, men are dying. Don't stay in the cave, go soul winning. Don't stay in the cave, go to church. Amen. Number 3, you are hiding and living in the cave of slothfulness. Kapag ikay nasa cave, wala kang magagawa doon. Amen? If you are in the cave, you are waiting until the end of your life. Amen? Or the end of the day lang. Anong araw na kaya ngayon? There are many Christians, amen, not doing something for the Lord and waiting for the coming of the Lord. Dahil nag-stay lang sila sa cave. Antayin ko na lang na ako'y mamatay dito. Antayin ko na lang na dumating ang Panginoon. Amen? Huwag tayo papayag na yung ating katawan ay mamatay sa loob ng cave. Don't make ano yung word ko nun? Your cave become your grave. Amen. Kapag merong namasyal doon sa loob ng cave, nakita ang iyong katawan, nakahandusay. Oh.
Bakit nandito tong Kristiyanong to sa loob ng cave? Amen? Because siya ay nasa cave of slothfulness. Amen? Wala siyang ginagawa sa Panginoon. A slothful Christian has no excitement to do something for the Lord. Amen? Wala siyang energy ma-accomplish na bagay para sa Panginoon. At tandaan po natin, if we study the book of Proverbs, slothfulness is a sin. And God never bless a slothful Christian. Amen. Amen. Thank God na binigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Thank God na binigyan tayo ng oras ng Panginoon. At nais ng Panginoon, gamitin natin ang lakas na yan for the glory of God. Whether you eat or drink, and whatsoever you do all for the glory of God. Anong ginagawa mo ngayon? At binibigyan mo ng maraming oras. Amen? At wala ka namang nagagawa sa Panginoon. Thank God na meron tayong pastor na gumagawa sa Panginoon. Nakikita natin yung kanyang paggawa sa Panginoon. Amen? Maraming pastor ngayon, they stay only in their offices. At nag-aantay na magpapa-check up o ano ba, pa-counsel. Amen? But praise God na meron tayong pastor. Amen? Na wala pong day off. Oo, sa ibang pastor, sa ibang church, Monday, day off yan ng pastor. Hindi ka pwede magpa-appointment, hindi ka pwede makipag-usap. Iyan ay pahinga ng pastor. Pero salamat na meron tayong pastor. 6 a.m. in the morning, Monday, nagmi-ministry na. Amen? Pagod yan buong linggo. Pagod yan, nag-aral yan ng Sabado. Amen? Kahit tinulugan mo lang yung preaching. Kahit absent ka, amen? Pero nagpagod siya. Amen? And Monday, magmi-ministry sa Panginoon. Thank God sa mga members na merong sacrifice, merong concern sa gawain ng Panginoon. Amen? No po? May concern. Bakit unti-unti pong nabubuo itong ating bahay-sambahan? Kasi may mga kapatiran na nag-sacrifice. Nag-labor of love. Kaya nabuo yung flooring na yan because merong mga anak ng Diyos, may mga membro na nag-sacrifice. May nag-sacrifice sa pagnalangin. Salamat sa ating mga senior, hindi man sila makapaghalo ng semento, pero nanalangin sila para sa semento. Amen. Amen. Pwede tayong gamitin ng Panginoon sa anumang paraan. Amen. Amen. Bakit tayo merong upuan ngayon? Merong ginamit ang Diyos. Bakit tayo nag-enjoy sa electric fan? Amen? Merong nag-labor para makabit yan. Amen? Kahapon, buong araw po nila ginawa. 2 dito. Dito po sa loob. Amen? Thank God for your sacrifice. Ginagawa nila yan because not meron silang tinatanggap, but they love the Lord. Masaya silang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Lahat na nakikita natin dito is the sacrifice ng mga miyembro. Amen? Amen? Bakit tayo may bubong? At dito, may bubong na rin tayo. Salamat na meron tayong pastor, merong concern. Oo, may tumutulo dyan. Ngayon, may bubong na po dyan. Amen? May concern sa pangailangan ng simbahan. Meron tayong CCTV. Yan ay provided din na may concern sa gawain ng Panginoon. may mga kortina dyan. Amen? May mga halaman tayo dyan because may mga taong ginamit ng Diyos na may concern sa gawain ng Panginoon. May nanalangin. Mari sabihin natin, wala akong maibigay, wala akong may contribute. Pero kapag ikay nanalangin, malaking bagay yun.
iniluhod mo sa Panginoon. Amen. Huwag tayong mapagod sa panalangin, mga kapatid. Huwag nating katamaran ang panalangin. Don't stay in the cave of slothfulness. Go out to the cave and pray. Amen. Go out to the cave and do something for the Lord. Maaaring nasa cave ka ngayon ng slothfulness na parang lagi kang tinatamad every Sunday. Pag Monday naman, okay na may pakaramdam mo. Amen? To Saturday. Amen? Amen. And number 4, maybe you are in the cave of sorrow. Si Elijah po ay nakaranas dito ng discouragement. Maaaring nalagyan na alala yung threat ni Jezebel. Ako, naalala ko na naman yung threat ni Jezebel. Habang naglalakad siya papuntang Mount Carmel, inatake siya ng panic attack. Ayun, may cave. Tago ako doon. Habang siya naglalakad papuntang Mount Carmel, inatake siya ng anxiety. Dito man ako sa cave. Amen. Natulala na naman si Elijah doon sa loob ng cave. Amen. Maybe you are bandage of the past. Amen. Maaaring meron kang past failure na every time naririnig sumasagi sa isip mo, parang nanghihina ka. At parang kinukulong ka ulit sa cave. Pinapasok ka ulit sa cave. Ganyan ang diablo. Ipapaalala niya yung mga past failure mo para bumalik ka ulit, pumasok ka ulit sa cave. At dyan ka mag-isa. Huwag ka muna makipag-fellowship kung kani-kanino. Huwag ka muna umattend sa mga fellowship. Amen? Mag-isa ka muna. Tanggalin mo muna sila sa Facebook. Sa Messenger, ignore mo muna yung kanilang mga message para wala kang matanggap na kamusta ka na brother, kamusta ka na sister. Na-miss ka namin last Sunday. Amen? Minsan, ginagawa ng diablo, inaatake yung ating emotion para pumasok ka ulit sa cave of sorrow. Amen? Kaya magulat ka, masaya ka excited ka sa gawain ng Panginoon. Oo, active ka sa lahat ng gawain ng Panginoon, magulat, biglang nawala. Yung pala pumasok sa cave of sorrow. Amen? Amen? Tandaan po natin, kailangan we are controlled by the Holy Spirit. Amen? Kapag tayo'y nagpa-apekto sa ating emotion, amen, we are controlled by our flesh. Amen? Controlled by our flesh. Amen? Kaya wag po tayong magpatalo sa ating mga emotion. Amen? Sabi nga nila, merong 4 types of temperate ng isang tao. 4 types of emotion ng tao. Gusto niyo pong malaman, amen? Kung saan kayo dito? Amen? Saan kaya ako dito? Amen? Dito muna tayo sa sanguine. Yan. Sino sanguine dito? 4 types of emotion or temperament ng tao. Ito yung mga taong responsive. Wow, responsive. Ito yung mga taong easygoing, lively. Makita mo, masaya yan, talkative yan, oo. Sociable. Oo. Siya ay sanguine. Yan. Amen. Pero, minsan, nagiging choleric. Amen? Ano yung choleric? Yung restless. Oo. Nagiging aggressive. Amen? Yung choleric, aggressive, at minsan mabilis din siyang aggressive yung, minsan positive aggressive niya, minsan negative yung pagiging aggressive niya. Oo. Oh, excited siya,
Pero pagka natamaan yung kanyang emotion, iba rin siya magalit. Amen? Choleric. Amen? Melancholic. Yun. Ito naman yung mga tahimik, hindi nagsasalita. Quiet, unsocialable, pessimistic, moody, melancholic. Hindi masyadong nagsasalita, hindi masyadong, tahimik lang siya. Amen? Melancholic. Yung choleric naman, naman siya? Masyadong aggressive. Melancholic, sobrang tahimik naman. Amen? Yung phlegmatic naman ay kalmado lang. Peaceful, controllable. Ayan. Saan tayo dyan? Pero dapat, anumang definition nila sa temperament ng tao, meron tayong Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Ano pa? Goodness, faith, temperance. Amen? Pero kahit anumang emotion yan, pero kapag we are controlled by the Holy Spirit, makokontrol natin yung ating sarili. Amen? Amen. The greatest enemy is our emotion. Nagtatampo si Elijah dito, ako na lang natitira. Pinabayaan na yata ako ng Diyos. Ang nakikita niya ngayon ay mga negative. Nakalimutan niya yung nangyari sa Mount Carmel. Nakalimutan niya yung nangyari doon sa Waterbrook. Nakalimutan niya yung nangyari doon sa wild birds. Nakalimutan niya yung nangyari doon sa widow woman. Amen? Minsan ganun tayo, nakalimutan natin na sinagot na pala ng Diyos yung iyong prayer, answer prayer ka sa trabaho mo, answer prayer ka sa bahay mo, pero isang bagay lang na maliit na bagay, hindi ka nagpatuloy sa Panginoon. Na-open ka lang, hindi ka lang na-recognize, hindi ka na nagpatuloy sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin, pag tayo ay binibisita at nais ibalik ka sa cave of sorrow, amen? Anong dapat natin gawin? Tignan natin ang mga pagpapala ng Diyos. Count your blessings. Name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. Huwag mo bilangin yung burden. Count your blessing. Pag binilang mo yung burden, lalo kang papasok sa cave of sorrow. At mahirap ka nang ilabas. Kahit marami nang nagbibisita sa'yo. Baka yung nagbibisita sa'yo, ay gusto ka na rin samahan doon sa loob ng cave of sorrow. Samahan na kaya kita ito, kapatid. Ayun, 2 na silang hindi nagsimba. Oo. Buti pa dito sa cave of sorrow mo, may wifi, no? Pwede tayo mag-Netflix. May Roblox daw. Amen? And while, ito maganda po, dito na po tayo sa ating conclusion. Say amen, amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Hello, nandiyan pa po ba? Amen? Gising pa? O nasa cave na po kayo? Amen. Amen. While he was in the cave, verse number 9, and he came thither unto a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, sabi ng Panginoon, what doest thou here? Elijah. Personal. What doest thou here, Elijah? Siya lang naman nag-iisa doon sa loob ng cave, tinawag pa yung pangalan niya, Elijah. Kasi yung panawagan ng Panginoon is personal. Kaya wag mong tignan yung katabi mo, uy, mag-join ka na sa ministry. Kinakausap ka ngayon personal. Anong ginagawa mo dyan? Brother, bet nandyan ka sa loob ng cave na yan. The word of the Lord came and said, what doest thou here? Maaring nasa cave of sorrow ka, maaring nasa cave of sin ka, maaring sa cave of slothfulness ka, maaring sa cave of
selfishness ka. Pero there is a word of the Lord and said, "What doest thou here, AJ?" Amen. Tinatanong ka ng Diyos ngayon, bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo dyan? Amen. Maaring same question na tinatanong ng Diyos sa puso mo ngayon. Maaring nasa ibang anumang klaseng cave na kinabibilangan mo ngayon. Ang sabi ng Panginoon, "What doest thou here?" At sabi ng Diyos sa'yo, bakit ka nananatili diyan? Bakit ka nahuhumaling diyan? Bakit ka nag-e-enjoy diyan? Kristiyano ka, bakit ka nag-e-enjoy diyan? Amen? Nahuhumaling ka diyan. Panginoon, kasi parang mahirap na pong lumabas sa cave na to. Kasi nandito na po yung boyfriend ko. Nandito na po yung unbeliever kong girlfriend. Parang hirap ko nang makalabas sa cave na to. Sabi ng Panginoon, "What doest thou here?" Maaaring sabihin natin, "Panginoon, parang hirap na lumabas dito kasi nakikilala na ako dito. Sumisikat na ako dito. Marami na nagla-like sa akin dito. Marami na nagsusubscribe sa akin dito." Amen? Marami na nanonood sa akin dito. Parang mahirap lumabas sa cave na ito. Amen? Maaaring sabi ng Panginoon, bakit ayaw mong lumabas sa cave na yan? Nagkaroon na po kasi ako ng mga kaibigan dito. Amen? Amen. Unti-unti ka na napapalayo sa Panginoon. Unti-unti ka na nawawala ng koneksyon sa church. Unti-unti ka na nawawala sa ministry. Unti-unti ka nawawala ng koneksyon sa mga Christian brethren. At tinatanong ka ng Panginoon ngayong gabing ito, "What doest thou here?" Amen. Are you there? Amen. Kaya nga, kung saan ka mang cave dito, tanungin mo yung sarili mo. Pag ako ba'y nanatili dito, ito ba ay helpful pa o ito ay harmful na sa akin? Sa aking pananatili sa cave na ito, makakatulong pa ba ito sa aking buhay Kristiyano o unti-unti na akong sinisira ang aking buhay? Helpful pa ba ito? Bakit lalo kung hindi nagiging fruitful sa gawain ng Panginoon? Bakit hindi ako nagiging faithful sa gawain ng Panginoon? Baka hindi na to helpful sa akin. Harmful na to sa akin. Kailangan ko na lumabas dito. Amen? Tanongin din nating sarili. Amen? It is useful or wasteful? Sa cave bang ito, ginagamit pa ba ako ng Diyos? O unti-unti nang nasisira ang aking buhay at hindi na ako nagagamit ng Panginoon? Kailangan ko na lumabas dito. Pangatlo po, is it eternal or temporal? Ano bang benepisyo nito pag ako'y nanatili dito? Meron ba tong eternal benefits? Meron ba tong reward sa langit? O ang manatatanggap ko lang dito ay temporal? At pagdating ko sa langit, wala akong matanggap na reward. Kasi nanatili ako sa loob ng cave. Amen. Ang sabi po dito, malapit na po tayo matapos. Amen? Verse 11, basahin po natin. Verse 11. Basahin po natin. Nandiyan pa po ba yung Bible nyo? Amen? Huwag nyo na po na ilagay sa bulsa. Hindi kasya po yan. Verse 11, ready, go. And he said, "Go forth and stand upon the mount of the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. But the Lord, and after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire,
a still small voice. Amen? Hihintayin pa po ba natin na magpadala ang Diyos ng wave, ng earthquake, at ng fire bago makuha ang attention mo at sabihin ng Diyos, what doest thou here? Minsan ayaw natin lumabas sa cave. Minsan gusto pa natin antahin yung padalhan tayo ng Diyos ng malakas na bagyo ng problema bago ka lumabas sa cave na yan. Amen? Gusto mo pang durugin, break into pieces sa mga problema bago ka lumabas sa cave. Amen? Amen. Huwag natin antahin yung earthquake, yanigin pa tayo ng problema bago ka lumabas sa cave. Huwag na antahin natin dumating pa ang apoy mula sa langit bago tayo lumabas sa cave. Amen? Sapat na yung, sabi ng Bible, verse number 13, and it was so when Elijah heard it, he wrapped his face into a mantle and went out. Lumabas siya sa cave. At, sabi ng Bible, behold, there came a voice unto him and said, what doest thou here, Elijah? Sapat na po ang small voice from God para tayo lumabas sa cave. Ano po ibig sabihin nito? Sapat na yung naririnig mong preaching sa pulpitong ito para lumabas ka sa cave. Amen? Minsan may nagtatagong daga sa cabinet, pinupukpok. Di ba? Nanganak yung pusa dyan sa sound system. Pinupukpok pa namin para lumabas. Amen? Huwag na po natin antahin yung pukpukin tayo ng Diyos bago tayo lumabas. Sapat na yung small voice in this pulpit. Actually, hindi small voice na narinig natin dito. Amen? Amen. Para lumabas ka na sa cave na yan. Amen. Nakalabas na po ba tayo? Amen? Nagtatago ka pa dyan. Amen? Yan, sabi natin, bakit hindi ka makalabas? Panginoon, baka pag lumabas ako dito, mawala na ako ng kita. Panginoon, pag lumabas ako dito, baka paano na yung family ko? Dito kami umaasa. Dito kami kumukuha ng pangailangan namin, Panginoon. Amen? Tandaan po natin, kailangan mo lumabas dyan. Kasi nangyari din po yan sa buhay ni Lot, na siya ay nasa cave in Sodom and Gomorrah. Amen? At pinalalahanan siya ng Panginoon, lumabas ka dyan, Lot, sa Sodom and Gomorrah, magpapadala ako ng destruction. At very dangerous na sa family mo ang magstay dyan sa Sodom and Gomorrah. Amen? Kaya mga kapatid, verse 15, ano nangyari? And the Lord said unto him, go, return on the way to the wilderness of Damascus, and when thou comest unto Hazael to be the king of Syria, and Jehu the son of Nimshi shalt anoint to be the king of Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel-Mola shalt thou anoint to be prophet in thy room. Mga kapatid, pag lumabas ka sa cave na yan na kinalalagyan mo ngayon, mga kapatid, mayroong plano ang Diyos sa'yo. May purpose ang Diyos sa'yo. Mararanasan mo muli ang provision ng Panginoon. Mararanasan mo muli ang presensya ng Panginoon. Mararanasan mo muli ang mga pangako ng Diyos. Kung hindi po lumabas si Elijah sa cave, amen, saan na kaya si Elisha? The next prophet. Amen? Amen. Kaya po ngayong gabi, what is your cave tonight? Saan ka ngayon? Anong klaseng cave? Baka meron ka pang cave na wala dito sa sinabi, binanggit po natin. Because Satan, marami siyang offer ng mga cave. Marami siyang choices. Amen? Amen. At kapag nanatili ka dyan sa loob ng cave na yan, you will never go and you will never grow
and glow for the Lord. Hindi ka hahayo, hindi ka lalago, at hindi ka mag-glow. Get out on that cave, in that cave. You will see the vision of God, the vocation of God. Amen? At yung mga bagay na merong value. Amen? Get out to the cave. Amen? And go to church. At dito mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang provision ng Diyos. Amen? Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita namin narinig. Maaaring may iba't ibang cave po kaming kinabibilangan ngayon at naging dahilan para hindi kami magpatuloy sa inyo. Baka meron po kaming miyembro sa pamilya ngayon ang nagkukulong ngayon sa cave. Kaya wala po ngayon dito sa worship service. Nilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Nakita po namin the danger kapag kami nagstay sa cave. And the blessing kung kami lalabas at makita namin ang kalooban niyo po sa buhay namin.